Kakalabas lamang sa Pilipinas ng pinakabagong modernong sasakyan na matatawag nating isa sa pinakamaganda na bilhin mo sa panahon ngayon. Pagdating sa safety at security ay wala kang masasabi kasi kahit papano ay napupuno ng maraming ability sense. Mula sa external hanggang sa internal specs and features. At kung pag-uusapan naman ang kalidad nitong modelo ay masasabi na ring matibay dahil ang manufacturer ay mula sa isang kumpanyang nagtatag ng pinakamahusay na kalidad sa buong Asia, maging sa ilan pang lugar at komunidad. Vietnam automaker car na tinatawag na VinFast na may super affordable car sa halagang wala pa sa 1 milyon ay magkakaroon ka na rin ng matipid, matibay, malakas na klase ng sasakyan. Yan ang isa-isahin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click yung subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kakapasok lamang sa bansa ng isang electric vehicle na ngayon na tinatawag na VinFast BF3. Ito ay isang klase ng sasakyan na gumagana sa tulong ng electricity na nanggagaling sa isang battery at gumagawa ng malakas na maximum capacity. Dala nito ang mga magagandang kalidad, abilidad at pagiging matatag. Matagal-tagal lang battery lifespan at medyo abot kaya lang ang halaga. Ang VinFast BF3 ay magagamit na ngayon sa Pilipinas sa pagkakaroon ng mas mababang presyo na kaakit-akit sa marami. Maaari mo itong bilhin kasama ang baterya o mag-optional para sa isang subscription sa baterya nito. Ang subscription na ito ay may 3 term batay sa iyong buwanang gamit at ang VinFast ang hahawak ng maintenance o magpapalit kung ang capacity ng baterya ay mababa na sa 70%. May kasamang portable cable na rin ito para kahit saan man lugar ay pwede mong may charge kung kinakailangan. Ang BF3 ay pinapagana ng lithium-ion battery na kung saan ang mismong pinanggagalingan ng lakas at electricity at pagpapaandar nito ay nanggagaling mismo dito sa baterya. Meron itong regenerative braking na tumutulong sa garang pagcha-charge ng baterya nito sa pamamagitan ng mga pagpipreno. Madali lang din ang charge nito. Sa loob kasi ng 5 hours ay makukumpleto mo na ang 10 to 70% na battery energy. At sa 7 oras ay maaari na rin maging full charge ito. Kaya naman, talagang makakatulong ito para mabawasan ang gastos sa araw-araw na pagbili ng fuel. Ang battery nito ay may capacity na 18.64 kilowatts at may iisang motor na tinatawag na permanent magnet synchronous motor. Siyang tumutulong para ma-boost ang enerhiya nito. Eco-friendly na rin itong sasakyan dahil wala itong nagagawang usok o zero emission. Meron itong automatic transmission type na may kasamang single speed at naka rear wheel drive. At kaya nitong gumawa ng maximum output na 43 horsepower at maximum torque na 110 Nm. Kaya nitong tumakbo ng hanggang sa 100 km per hour na bilis. At usapang consumption naman, ay nitong tumakbo sa loob ng 210 km bago pa tuluyang malobat ang baterya. Ibig sabihin kaya nitong libutin ang buong kamay nila ng 3 beses o pumunta sa Batangas at Quezon ng balikan. Meron itong mabilis na acceleration na 19.3 seconds. At pagdating naman sa steering wheel, gaya ng mga ordinaryong sasakyan, ito ay kinabitan din ng power steering at adjustable na steering column. At sinamahan pa ng rack and pinion. Kaya naman ang komportableng pagmamaneho gamit itong modelo ay ma-enjoy mo talaga. Sinamahan pa ito ng magagandang suspensions gaya ng front suspensions nito na ginamitan ng MacPherson strut at rear suspension na rigid axle. Itong BF3 electric vehicle mga kaibigan ay meron din malalagkit na klase ng gulong na may sukat na 175 by 75 R16 at naka-radial tubeless pa. Pagdating naman sa safety measure, pinapanatiling makapit ang bawat pagpipreno sa pamamagitan ng naka-disc type na front brakes nito, habang naka-drum brake type naman ang rear brake. Sa external na disenyo, ang modelong ito ay may boxy type na body figure na parang ordinaryong sasakyan lamang kung papansinin. Kaya itong upuan ng hanggang sa 4 o 5 pasahero depende sa laki sa loob nito.
Itong electric vehicle na BF3 ay kauna-unahang ginawa ng VinFast Auto na minicar. Nagmula ang kumpanyang ito sa bansang Vietnam pa. Hindi naman na siguro masasabing mahinang klase o negatibo ang brand na ito na nanggaling sa bansang ito. Kahit papano, isa sila sa mga country na gumagawa ng matitibay at dekalidad na klase ng sasakyan na napapakinabangan na sa iba't ibang bansa. Mabalik tayo sa features nitong modelo. Bukod sa pagiging high-tech electric vehicle, meron din itong dalawang driving mode system na tinatawag na Eco Mode at Normal Mode. Ito rin ay sinamahan pa ng magagandang features sa internal, gaya ng aircon system, may heater, may accessories power outlet, mga bottle and cup holder, mga bulsa at power window pa. Nilagyan din ito ng infotainment system sa loob, libangan para sa malalayong biyahe. Nilagyan ito ng 10-inch size display na touchscreen at may kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin. Sinamahan pa ito ng Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input, charger ng cellphone, mga speaker, FM and AM radio at marami pang iba. At kasama rin ang multifunctional na steering wheel nito. Meron itong naka-digital instrument meter panel gauge na para sa magandang readout ng driver at upang mas maisaayos ang pagmamonitor ng mga maintenance recommendation nito. At upang mas malinaw na maintindihan ang anumang sign, notifikasyon, driving mode system na lumalabas dito. At ang mga upuan nito ay adjustable naman at mga naka-fabric cover pa. Ang headlamp at combination lamp nito ay mga naka-halogen type pa. Ngunit may mga automatic electric folding rear view mirror naman ito nakasama. Pagdating naman sa ilan pang safety features, kahit ganito kaliit itong modelo ay naglalaman naman ng maraming safety sense para sa ligtas na bawat pagsakay. Sinamahan ito ng engine check warning na nagpapaalala sa iyo kung magkakaroon man ng problema sa makina ng mas maaga, para madala agad sa pinakamalapit na service center. Nilagyan din ito ng hill start assist control para naman ma-maintain ang magandang kapit ng preno at magandang pagmamaneho sa mga paahon na kalsada o kaya naman pababa. Bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng mga parking sensor. Gaya na lamang ng rear parking sensor at sinamahan pa yan ng rear camera para sa maayos na pagpapark. Kaya kahit baguhan ka pa lamang, hindi ka mahihirapang i-park o i-maneuver ito sa masisikip na parkingan. Nilagyan din ito ng seatbelt warning at tutunog ang sign sa driver's side once na may mga occupants na hindi pa gumagamit ng seatbelt o hindi pa naka-seatbelt. Sinamahan pa ito ng child safety lock, kaya pwede sa mga bata. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng traction control system para mapanatili ang maayos na pag-andar nito sa loob ng kalsada na malulubak, matutubig o madudulas, na siya nagpapanatili ng traksyon ng sasakyan at upang nang sa ganun ay hindi bumaliktad o dumulas ang mga gulong nito sa oras na mga biglaang paliko, pakurbada o mga malulubak na kalsada. Nilagyan din ito ng anti-lock braking system o ABS na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake during emergency braking, na sinusuportahan pa ng electronic brake force distribution at brake assist. Ang maganda pa sa modelong ito ay sinamahan din ito ng airbag sa passenger at driver seats. Nilagyan ng side impact beams para maprotektuhan ng mga occupants kung sakaling magkakaroon ng kolisyon o banggaan man, at upang hindi mapuruhan ang mga nakasakay dito sa loob. At naka-electric parking brake na rin nito, kaya hindi na mahirap. Pagdating naman sa security sense, meron itong central locking para mapatibay ang pagkakasara ng mga pintuan at power door lock na rin. Sinamahan pa ito ng anti-theft device system para mas mapatibay ang security sense nitong sasakyan. Pagdating naman sa dimension o kabuuang sukat nito, meron itong haba na 3,190mm o 319 cm. May lapad ito na 167.9 cm at kabuuang taas na 162.2 cm. Tumitimbang itong sasakyan ng 857 kg at may wheelbase size na 207.5 cm. Ang ground clearance nito ay mataas-taas na rin
na umaabot ng 191 cm. Kaya nitong magkarga ng kabuuang bigat na 300 kg at may cargo volume pa na 36 liters. May 4 na seating arrangement at 2 pintuan para sa 4 na pasahero. Malalabas lamang ng modelong ito sa merkado ng Pilipinas tong nakalipas na buwan ng Setyembre 17 ngayong taon lang. Magkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 645,000 pesos lamang. Kapag bumili ka nito ay magkakaroon ka ang magandang deal sa warranty ng baterya. Hindi mo masyadong poproblemahin nito kasi may 7 years warranty ang baterya nito. Habang itong buong sasakyan naman ay may hanggang sa 160,000 km na milyahe o 8 years warranty naman. Kaya sulit na rin talaga ang 645,000 pesos mo dito, lalo na kung isasabak mo ito sa Grab at Uber. Alright. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video ngayon. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video nito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po mag-like and subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video nito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan o parang sa gano'n. Masagutan ko rin na manais mo pang malaman at makuha rin ako ng idea mula sa iyo na magamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obvious Collection. Thank you! Dumating na rin sa bansa ang pinakabagong pampasaherong sasakyan na may kasamang mga modernong katangian, gaya ng pagiging maunlad sa teknolohiya gamit ang pinakabagong mga sistema sa pagpapaandar, pagiging safety at kahangahangang kalidad mula sa Japanese brand automaker, ang autonomous o autobus na self-drive 2024 model. Ito ay kalalapag lamang sa Pilipinas sa New Clark City sa Tarlac, kung saan pinaplanong gawing pampasaherong utility at nakalaan bilang isang public transportation na magagamit ng buong community na pupunta sa international airport o kung saan pa man sa loob ng syudad. At plano ring palawigin pa sa mga susunod na taon sa iba't ibang lugar dito sa bansa. At ito ay demo unit pa lamang na magagamit ng libre ng kahit na sino man hanggang sa susunod na taon. Well, ano-ano nga ba ang features nitong modelo? Unang-una syempre, highlighted dito ang pinaka-nakakabilib na talent nito, ang pagpapaandar ng automatic o yung walang nagmamaneho. Ibig sabihin, hindi kailangan pa ng driver para makapunta sa kung saan-saan man. Ginamitan lamang ng makabagong teknolohiya na siyang kumukontrol sa bawat pag-andar ng walang nagmamaneho at kinakailangan ding iset para gumana. Meron din itong bilis na umaabot ng 18 to 20 km per hour at talagang safe naman na siguro sa mga ganyang takbuhan. Isa pa, kung pag-uusapan naman ang consumption nito, base na rin sa Japanese automobile, kaya nitong umikot sa loob ng Clark City ng 4 na beses. Ibig sabihin, matipid na rin kung tutuusin, bago pa tuluyang maubos ang enerhiya nito. Ang energy efficient ng bus na service na ito ay ginagamitan ng Transportation Cloud System na kung tawagin ay Smart Mobility Operation Cloud. At meron din itong sustainability features gaya ng low carbon emission vehicle, improved air quality system at eco-friendly pa. Bukod pa dyan, ito ay may 2 driving mode system na tinatawag na automatic drive mode, yung napapagana nga ng walang driver, at ang manual driving mode. Bukod kasi sa pwedeng patakbuhin ng walang driver, pwede rin naman itong patakbuhin sa pamamagitan ng controller sa mga instances na kinakailangan kontrolin. Halimbawa na lang na magkaroon ng pagbabago sa mga kalsada, gaya ng pagkakaroon ng harang sa dating wala naman, o di naman kaya kung magkakaroon man ng rally o sinaradong kalsada. So maaari mo na itong kontrolin para nang sa ganun ay maiba ang direksyon na nakaset. At isa pa, sinamahan pa ito ng maraming safety features. Meron itong mga GPS tracking device, GPS camera at 360 degree na sensors. Kaya kung papansinin ang bawat paligid nitong minibus ay napapalibutan talaga ng camera, hindi lamang sa labas maging pati sa loob nitong sasakyan.
ay meron ding camera for security system na rin. Ito ay nilagyan din ng automatic braking system na kung sakaling may mga biglang tumatawid o biglang hihintong sasakyan sa unahan, ay kusa itong titigil para nang sa ganun ay hindi makabangga. Nade-detect din ng sensors nito yung mga object, obstacle o bagay na pwedeng mabangga o matamaan, ay kusa din itong hihinto at iiwasan. Meron itong parking sensor na kung saan may aayos mo ang ligtas na pagmamaneuver sa oras na ikaw ay magpapaatras sa mga parkingan. Sinamahan pa ito ng mga safety handrails sa loob at makikita rin ang handlebar na hawakan at may estimate na 10 pasahero ang kayang i-accommodate dito. Siyempre, mga standard and ordinary seat type lamang ang makikita mo sa loob nito na may kasamang malakas na aircon system at PWD friendly na rin ito. May buton na pipindutin lamang para ibaba ang sliding board para sa mga wheelchair at electric auto opener na rin ang main door. Partner ng Basis Conversion Development Authority o BCDA, ang Japan-based Mobility Presemble Incorporated at ang MAC Metro Transport Operation Incorporated sa paglunsad ng kauna-unahang bus autonomous dito sa bansa. Kaya naman kung nagpaplano kayong munta ng Clark City, magandang ma-experience nyo rin ang ganitong bagay na sumakay sa walang nagmamanehong utility.